Hello mga kaibigan! Magandang gabi sa ating lahat. Good evening everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani ko siya partner, Ate JB. Yan, so magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan. No? Naisipan ko talaga na gumawa na naman ng video, dear friend. Kahit medyo madilim na, no? So sana okay lang po, no? Kahit medyo hindi maganda yung ating lighting, sana panoorin nyo pa rin po yung ating video hanggang dulo. Dahil marami po kayong matutunan, no? Makakatulong po ito sa inyong pag-asenso. So, pag-usapan po natin ngayon kaibigan, no, ang tungkol sa pag-asenso, no, mga bagay-bagay na makakatulong po para tayo ay aasenso ating buhay, at kung suswertehin pa ay yayaman po tayo, no, in God's will. So bago po ang lahat kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po, no? Malaking tulong ito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay na pag ginagawa po natin ay tiyak po aasenso yung buhay natin. Mabibigyan natin ng magandang buhay yung ating family. At again, kung suswertehin po tayo, baka yayaman po tayo. Dahil marami na akong nakilala mga kaibigan na mga kababayan natin na yumaman po sila dahil sa mga bagay na ito. At bago ko lang ito nalaman, kaya hoping ako na sana yayaman rin ako. Yayaman tayong lahat, no? Tulad ng mga kilalang tao na yun, no? Yan. So kaibigan, no? Ano bang dapat natin, ano bang mga bagay-bagay na ito kaibigan na makakatulong talaga sa ating pag-asenso, sa ating pagyaman? So number one kaibigan, no, na bagay na dapat natin gawin para talaga aasenso ang buhay natin at malaki ang chance na yayaman po tayo is that as much as possible kaibigan, wag po nating i-change yung ating lifestyle. Panatilihin po natin na simple yung ating uri ng pamumuhay. Bakit nasabi ito ni Ate GB? Kasi naman kaibigan noon, marami na rin akong kilala kaibigan na noon, simple lang buhay kasi nga maliit lang ang sahod, no? Maliit lang yung perang pumapasok, maliit lang yung source of income, kaunti lang yung source of income. Pero kaibigan, nang lumaki na yung source of income, ayan, nang na-promote sa trabaho, ayun, nag-iba na yung lifestyle. Iwasan po natin itong gawin kaibigan, ha? Kahit pa, no, kung with God's will, no, ayan, so God's will kaibigan, ma-promote tayo sa ating trabaho, madagdagan yung sahod natin, yan, or yung ating negosyo, napakaganda talaga. Yan, so maganda yung takbo ng ating negosyo. So lumaki yung ating sales, yung ating binta, yung lumaki yung ating sahod, yung ating salary, yung ating sweldo. Sana kaibigan, panatilihin pa rin nating simple yung ating pamumuhay. Kung noon, kaunti, maliit ang sahod mo, okay na sa'yo magkape sa bahay. Kung ngayon kaibigan, lumaki na yung sahod mo kasi nga na-promote ka, sana maging okay ka pa rin magkape sa bahay. No, na mag 3-in-1 lang. Iwasan mo munang pumunta sa mga coffee shops. Ayan, maraming beses ko na rin itong na-advise na kung sana noon nagtitipid ka kasi malit ang sahod mo, nagbabaon ka ng pagkain. Yan, so magbaon tayo sudan, mga kanon, no? Nagbabaon tayo ng pagkain. Baon ba yun? Ang hirap magtagalog. Basta, yung bang magdala ka ng pagkain sa trabaho mo. Ayan, so again, Bisaya ang inyong lingkod ha, si Ate GB. So noon kaibigan, no? Okay lang sa atin kasi nga malit yung sahod natin noon. So, magdadala tayo ng pagkain sa ating workplace. Ayan, tapos kinakain na to, magbaon tayo ng pagkain, no? Yun yung ginawa natin dahil maliit ang sahod natin noon. Ngayon kaibigan, pag na-promote na tayo, sana naman okay ka pa rin na magbaon ng pagkain sa iyong workplace. So, iwasan mong every lunchtime, lalabas ka ng workplace mo, pupunta ka sa restaurant, doon ka kakain sa restaurant. Ayan. So, don't change your lifestyle, kaibigan. Yung ibang kasi, parang nabaguhan sa Bisaya pa, no? Ibang, wow, nakalitan. Kasi nga, parang lighting, parang kidit, wow, biglang tumaas yung sahod, biglang lumaki yung sweldo, lumaki rin yung olo. Ayan, hindi na nagtitipid, hindi na sila okay sa simple na pamumuhay. Dapat maging okay pa rin tayo sa simpleng pamumuhay, kaibigan. Kahit pa, thank you so much God, no? Kahit pa, no? Ayan, with God's will, thank you so much at tumaas yung sahod natin, lumaki yung income natin, sana simple pa rin yung ating pamumuhay. Ayan, simple pa rin, huwag nating ibahin. Pag ito yung ginawa natin kaibigan, malaki yung chance na aasenso talaga tayo. At again, with God's will, baka, no? Yayaman pa tayo. At ito pa kaibigan, no?
palagi kang mag-save ng pera. Panatilihin mo yung mindset mo na magtitipid ka talaga and save money, mag-iipon ka. Kasi kaibigan, may mga tao na maliit yung sahod nila, so nagtitipid sila, iniisip kasi nila na ang liit ng sahod ko, dapat mag-iipon rin ako ng pera, magtitipid, mag-iipon rin ng pera, para kung sakaling may emergency, wag naman sana, may magagamit ako. Kasi nga maliit ang sahod ko, kaya dapat mag-ipon ako ng pera. I will save money. At ngayon na nag-level up ng kanilang income kasi nga na-promote sa trabaho, lumaki na yung sahod, yung iba sa atin ayaw na mag-ipon kasi ang mindset nila, ay, okay na hindi ako mag-save ng pera, okay na hindi ako mag-ipon. Total, may hinihintay naman ako no na malaking sahod sa 15, sa 30 or sa linggo. Malaki naman yung sahod ko. So kung mayroong mga emergency, kailangan ko talaga ng pera, okay lang nang walang ipon kasi nga malaki yung sahod ko. So hintayin ko na lang yung sahod ko. Malaki naman yung makakasya yun kahit ano pang emergency. Kaibigan, wag po ganyan yung ating mindset. Kahit pa lumaki na yung income natin, tumaas yung sahod natin, what if kaibigan, madili yung sahod natin, tapos kailangan natin ng pera. Ayan, so may mag-alok na negosyo, maganda. Pero wala kang pera kasi wala pang sahod day. So wala pang, hindi pa date ng salary. Ayan, so what if mayroong emergency, wag naman sana Panginoon. Pero wala kang ipon kasi nga naghintay ka sa yung sahod. O diba? So kailangan kaibigan, malaki man or maliit ang sahod natin, nag-ipon pa rin tayo. Mas maganda nga kaibigan pag nag-level up yung sahod natin, lumaki yung sahod natin, mag-level up yung ating savings or ipon. Kung noon maliit yung ang ating sahod, nagsisave tayo ng 10%, ayan. So ngayon pwede na 20% ang ating ipunin kasi nga nag-level up yung ating sahod. So kaibigan, mag-ipon ka pa rin kahit marami ka ng pera. Huwag mong isipin na unlimited yung pera mo na hindi na mauubos dahil lahat mauubos po kaibigan, no? Walang matitira sa atin, no? Lahat mauubos, lahat mawawala. Kaya as much as possible, mag-save po tayo. Ayan, again ha, kahit maliit o malaki ang sahod natin, yung income natin, try to ipon ha, mag-ipon pa rin tayo kaibigan. Ito pa, pangatlo kaibigan, kung gusto mo talagang umasinso ang buhay mo, try to build assets, lots of assets. Makaroon ka ng mga asset kaibigan. Ano bang tinatawag? Ano ba itong mga asset? Ito mga asset kaibigan, ito yung mga bagay, no? Assets, mga bagay na magbibigay sa atin ng pera. Ayan, so magbigay tayo ng example mga kaibigan na meron kang negosyo, meron ka passive income, so nagpaparinta ka ng bahay, asset yon. So nagpaparinta ka ng sasakyan, asset yon. Nag-invest ka sa pag-ibig impito or nag-invest ka kahit sa ano, meron kang investment na sinalihan, asset yun kaibigan kasi no, nagbibigay siya sa iyo ng extra kita. So kahit natutulog ka, kahit pa namamasyal ka sa ibang bansa, meron pa rin pumapasok na pera sa iyo kasi may assets ka. Yan, yung pera ang nagtatrabaho para sa iyo. Hindi ikaw yung nagtatrabaho para magkapera. Yung pera ang nagtatrabaho para sa iyo. So build assets, do not build liabilities. Ang mga liabilities kaibigan, ito yung mga bagay, again ha, liabilities. Mga bagay na nagiging dahilan para gumastos tayo ng pera. So para maintindihan niyo na magbuti kung ano yung liability. Kung bibili ka ng kotse, okay, ng car, you will buy a car. So, nang bumili ka ng kotse, ang car po, ang sasakyan, bumili ka, tapos gamitin mo, para mamasyal kayo ng family mo, para ipagyabang mo lang sa mga kaibigan mo. Ayan, pasyal-pasyal yan. So, yun yung tinatawag natin na liability. Yung kotse, yung sasakyan na binili mo, liability yun. Kasi hindi yun aandar ng walang gasolina. O, di ba? At ipaparehistro mo pa, liability ang sasakyan. Pero, good news, yung sasakyan, pwede gawin nating asset. Yung sasakyan, magiging asset, pag yung sasakyan, magbibigay sa atin ng pera. Paano? Kung sasakyan na binili mo, bibili ka ng sasakyan, gamitin mo sa iyong negosyo, pang-roll, or gamitin mong sasakyan, may meet up ka sa kliyente, ayan, okay yun, hindi liabilities ng sasakyan, asset yun. Kaya ikaw kaibigan, build assets, not liabilities. So, mag-invest ka, magnegosyo ka, so napakalaking tulang ang maibigay sa atin ng mga asset. Ito ngayon iniisip ko ngayon kaibigan, nag-ipon ako ng pera para bumili ako ng lupa, mga real estate, magiging asset po yon, buy and sell, or parintahan mo, lot for rent, ayan. So, build asset,
Kung gusto mong umasinso ang buhay mo, build assets, kaibigan. Iwasan ang mga liabilities. Dahil ang liabilities, yung mga bagay na yun yung magiging dahilan para gastos ka ng gastos. Again ha, para umasinso ang buhay at malaki ang chance na yayaman tayo, build assets, kaibigan, passive income. Yung pera ang nagtatrabaho para sa'yo. At ito, the last but not the least, para umasinso ang buhay natin, kaibigan, set goals. Dapat talaga may goal ka. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-iipon ng pera? Set goals, isulat mo. Kuha ka ng papel na notebook, kuha ka ng ballpen, isulat mo. 10 years from now, magkaroon ako ng mga bahay paupahan. 5, sulat mo, 5 years from now, magkaroon na ako ng other branch ng aking tindahan. Set goals. Bakit? Kasi nga, to motivate us. Gaganahan tayong gumising sa umaga, gaganahan tayong magtrabaho, kaibigan, kasi nga, we have goals that we need to achieve. Ayan, mayroon tayong goal na kailangan nating abutin. Kailangan makamit mga pangarap sa buhay. Ayan, so kung meron kang goal, kaibigan, na kailangan mo to pa rin within a time frame, kanang gagawa ng time frame mo, 2 years from now, mag-open ako ng another branch ng aking negosyo. Ayan, so meron ko mga goals in life. 5 years from now, kailangan maka-invest ako, magandang investment, makasali ako yan sa mga investment. Meron akong stable passive income 10 years from now, 5 years from now. Set goals. Isulat mo kung bakit ka nag-ipon, bakit ka kumakayod, bakit ka nagsisikap, isulat mo kung bakit ka nagsisipag. Again, this will inspire us, this will motivate us. Kasi tayo, pag may isang bagay na kailangan natin makamit, matupad, gaganahan talaga tayong magtrabaho. Again, set goals ha, napaka-importante. Kasi pag walang goal, walang patutungan yung buhay natin, paisi-isi lang tayo, hindi tayo ma-motivate na magsikap pa. Again, kaibigan ha, thank you so much. At tinapos nyo pang gandulo yung ating video. Hanggang dito na lang si TGB kasi ay pinapawisan na. Ini-off ko yung electric fan kasi maingay at gusto ko rin mag-save ng kuryente. Again, kaibigan, huwag nyo kalimutan yung parati ko sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and we have God in our life. Kaya kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB, dear friends. I love you all. Thank you so much, ha? Aasinso tayong lahat. Claim it. Thank you so much. God bless.